Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Ready. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning. Good morning, mga partners. Oy, weekend na naman ngayon, Sabado. Tayo po dito sa Farmer's Talk ay hindi po nagwi-weekend. Tayo po ay laging hands-on sa ating mga binibigay na informasyon sa inyo. Excited pa nga ang Team Attovy ngayon na every Saturday morning makita nyo para makapagbigay sa ng konting insights sa pag-aalaga ng hayop, halaman, at kung anong pwede pang negosyo sa agriculture. Yes, opo. Excited na excited po kaming makatulong sa inyo. So, ano ang ating paksa ngayon? Ang papaksa natin ngayon? Miss Cheryl. Yes po, ang topic natin ngayon is saan mas malaki ang kita? Sa palahiang baboy, pag-iinahin, breeding, o sa patabaing baboy o patining? Ayun. So, napakalaking katanungan po niya kung ano, kasi marami pong nagtatalo kung saan mas malaki ang kita eh. Napakaganda ng ating papaksain ngayon. Actually, laging maganda. Pero mas exciting ngayon kasi ang dami nagre-responda sa atin. Sa katunayan, may mga nag-react sa ating Facebook, mga partners. Yun nga lang, sa kanilang palagay, medyo umuungos yung bilang nung nagsabi na yung daw palahian. Meron ding nagsabi, hindi, recognize natin. Parang masarap na ulam yun ah. Oo nga. So, parang bakit? Dapat, oo nga. Oo nga eh, yun dapat ang reaksyon ng ating. Oo nga, kasi pangkahayupan tayo eh. Ito sabi ng ating mga kababayan na nag-respond sa ating Facebook, sabi ni Marie Riego Ribadenera, inahing baboy po ang okay. Sabi naman ni Roland Bayaban Fonta, oy, ako dalawa. Number 1 sa akin, bulugan o boar. Masasabi natin 99% at inahin 95%. Isinali niya ang boar. Okay. Joanne Cervantes, inahing baboy mas okay. Sabi naman ni Ma'am Vicky Villarin, paanaking baboy at palakihin ang mga biik. Paanakin siguro. Paanakin ang baboy at palakihin mo yung mga combination. Biik. Yan ang vote ko po. Yan ang sabi niya. Si Aaron Ortaliza Arconcel, inahin po pero risk taker ang mga nag-alaga ng inahin. Parang gamble, di mo alam kung ilan ang iaanak niya. Yes, Hindi naman lahat ng business may risk talaga involved. Para kaya nga natin pinag-aaralan yung business at yung pag-aalaga, para yung risk natin, nami-minimize I-minimize. Lahat ng business meron eh. Yes. Isabel Fabia Casero, inahin po, sabi niya. At si Johnny Nacion, of course. Sabi niya, sa 5 years ko na pag-alaga ng baboy, sa inahin ako kumikita, salamat po. So, those were their opinion and of course, actual
experience. Yeah. Pero ma'am, kung kayo tatanungin, ano mas gusto nyo? Inahin o palaki? Aba, kailangan discuss natin yan fully. Oo. Pero sa akin, mas maganda. Sige, tingnan na natin. Hindi, di ba? Kasi by computation, masasabi mong, mas maganda pala fattening. Pero pag tinignan mo, maganda nga inahin. Pero depende po, kasi kung magdi-decide. Depende. At saka, lalo na kung bago lang sa negosyo. Kung ito yun yung makikita natin sa baguhang magdi-negosyo. Yan. So, unang-una siguro, para po maihanda na natin ang ating sarili sa pag-aaral natin ngayong umaga, ay unang tanong, ano-ano ba yung mga karaniwang iniisip natin para bago tayo mag-decide? Diba? Anong unang tinasabi nila? Yan. Yes, yung isa sa dapat nating i-consider is yung starting capital. Yun, magkano ang puhunan para makapag-start? Yan, isa sa tanong yan. Yan ang pinakamalaki eh. Correct. Ano pa ang tanong? Ang pangalawa, stocking rate. Ilan ang aalagaan ko? Naku, ilan bang pwede kong pagsimulan? Di ba? Tinatanong yan. Laging tinatanong. And then, Ano period pa? length of time. Gaano katagal na makikita ang tubo? Yun. Ayan. Sigurista. Yan importante yan eh. Kasi yung ROI mo, kung kailan babalik yun. Yun. Diba? Kumbaga, kinoconsider nila Kinoconsider yun. din yun. Oo. Ganun naman talaga, ma'am. Pagka nagne-negosyo ka, kailan babalik yung return of investment mo na. After the return of investment, doon mo papansinin yung kita na. Yung tubo. Kasi, kumbaga sa pagla-livestock ko, sa pag-iinahin, long term ilang beses mo papaanakin yung inahin. Ang tanong, gaano kabilis mo naman mababawi o ilang biik ka kailangan mo bawiin para mabawi mo yung kapital mo para sa inahin. Sometimes the reason underlying that point is, yung bang, baka kasi wala na akong pera, hindi pa bumabalik. Di ba? Walang gano'n? Ayun. Or, dapat kita talaga. Maging technical sila, yung mga ating farmers dyan, yung growers natin, maging technical din po kayo. Kailangan gawa kayo ng graph o matrix kung paano kung kailan kayo makakabawi, sumusobra na ba tayo gastos kada ulo ng ating alaga, either paanaking baboy yan o fatteners yan. Nagsusulat tayo, no? Importante po yun. Ay, ito pang higit sa lahat. So, yun na nga, nabanggit na natin yung ROI or profit. Gaano kalaki ang kikitain? Oy, magkanong kitaan dyan? Yun ang mga importante dyan eh. Marami tayong consider dyan. Oo. Discuss natin later. Ayun, later on. Of course, meron din nagsasabi na, bukod dyan, meron pa ba ako ibang pagkakitaan dyan? Ayan, multiplicity, ng earnings. Ano pa? At saka, syempre yung selling price. Maganda ba ang presyo ng bintahan? Ayan, maganda ba? Oo. Ano pa ang pwede nating isipin sa pag-decide natin kung alin dyan ang lilinyahin natin? Yes, di ko makita eh. Season demand. May pinipili bang panahon na maganda ang negosyo? Actually, meron yan. Pero Seasonal ba? Ito ba'y seasonal o hindi? ang question ko kasi dyan, seasonal din ba ang pagkain ng tao? Ayan. Ayun. May Po. ka. Kumbaga. Ano pa? Yes. Yung feed cost po, malaki ba ang magagastos sa pagkain? Nako. No, yung Yan mga ang importante eh. Napaka-importante. Lalo na pag sa pagbababoyan, dati 60, ngayon 70 to 80% na nanggagaling sa feed. Dati nga 60 lang. Tama si ma'am. Ngayon, ba't ang laki na? Ba't Ay, ang laki malaki na ang... Lumaki ba ang kinain ng baboy? Hindi, malaki talaga ang feeds. Mahal na ang cost ng feeds, malaki. Salamat po sa mga bagong taxes natin. Nakakatawa ka talaga. At higit sa lahat, ito ang pinakamatindi. Yes, po. Ayaw kasi nila ng problema eh. Kaya ang tanong nila, marami bang problema na encounter dyan? Parang ayaw niya no? Pwede, syempre, dyan, unang-una dyan, magkakasakit yung baboy mo. So, mumublema ka. Sari-sari na yung mumublema ka kasi bibili ka ng vaccination, pag namatay pa, adi wala na. Yan, masakit doon. Tapos na investment yun. Correct. Ma'am, sa linya ng business, normally, ang startup capital kasi, you have to consider this as your losses. Regardless kung maging profitable, productive yung business mo o mag-flop, tanggap ng isang negosyante yan na yung startup capital mo patapon. Pero syempre, para matanggal nyo yung risk ng ganong idea, kailangan pag-aralan nyo muna. Number one, for example, kung mag-aalaga tayo ng baboy, at yung na-address naman natin sa kanila lahat, may space po ba kayong adequate na
na pwede nyo paglagyan ng baboy, depende sa laki ng kita nyo. So, ilan ng baboy ang aalagaan nyo para ma-hit yung ganitong kita? At kumbaga yung profit na masaya ka. Ito ba yung profit na pwede ka na umuwi ng Pilipinas? Lalo na sa mga kaibigan nating OFW. At gusto ko ba to? Yes. Kung para sa'yo, at yung question na para sa'yo ba to? Meron kasi mga business na i-offer sa'yo, hindi para, maganda nga, pero hindi para sa'yo, hindi bagay. It's not my cup of tea, sabi nga nila. Correct. Tapos, syempre, pagka set ka na, alam mo na yung gusto mo, let's go into technicals. Anong lahi ba paalagaan? Ano bang klaseng farm gusto mo? Pwede ka naman nagbababoy na nag-iinahin lang, yung nagpapabebenta ng biik. Or from biik to growers sa'yo, o kaya growers lang. So, kailangan yung cup of tea importante yan. Naalala Ano ko, cup of? cup of tea. Ba't hindi coffee? Para ano Yan na nga. Para maiba lang. Paano ba siya? So, Sumiyora talaga. kaya nga At talaga mananalo na yan sa susunod. Ay, nako. Maraming fans lang 2019 ha, nako. Okay, dahil napapag-usapan natin mga partners yung pwedeng isipin natin bago tayo mag-decide. Ano nga ba ang sa Pilipinas ay umiiral na ginagawa nung iba nating nag-aalaga? So, tunghayan muna natin to bago tayo makapag-isip kung paano ba. So, ano nga ba yung mga strategy ng pig production system? So, una, farrow to win or nagbuntis at pagkawalay ng biik ay ibinenta. May alagang mga inahin na palalahian. Ang mga biik na isisilang ay palalakihin hanggang sa panahon ng pagwawalay. Ibebenta ang mga walay sa mga nagpa-fattening. Dito ay mga piglets ang pinagkakakitaan. Ayun. So, yung una yun. Actually, maganda rin naman po yung dito sa piglets. As long, for example, kung bata-bata pa lalo yung mga inahin natin, tapos yung mga tinatawag nating talagang terminal, yung mga F1 terminal, magandang Saan ba terminal? Sa Maynila o sa... Meron terminal dito sa Alabang eh. Bus terminal, mga Victory Liner, 5 Star, Super Lines, RSA, sa lahat. Kahit sa sulok ng may... Maganda nga balik tayo sa breed. Okay. Maganda talaga yung lahi, at tapos maganda mag-produce, malalapad, mahahaba. So, mas magandang, mabilis sila lumaki. So, advantageous siya doon sa mga nagpapa-ibebenta ng biik kasi mas maraming bumabalik sa kanila na kumukuha. In fact, dito na sa may metro area, may kakilala tayo, ang requirement niya. Ang negosyo niya kasi pa-EV. Bibili siya ng biik, papa-EV niya. Member din siya ng feed mill. Tapos siya rin kasi nagbibigay ng mga feeds. So, ang requirement niya, 500 heads per month. Wow! Laki yun. Less than 30 minutes away galing dito sa studio, ma'am. Yung taong sinasabi ko, nakita pa kami last week. So, ayan, farrow to win. Ibig sabihin, ang pinili niyong linya, nag-maintain ka na isang inahin, nagbuntes, tapos pagkapanganak, nung iwalay na, benta na. Benta ka agad. Tapos agad, yun lang ang linya niya. Ano pa yung isa? Meron naman po dyan, farrow to finish. Nagbuntis at pinalaki yung biik hanggang maibenta. May inahin ka na palalahian at ang mga isisilang na biik ay palalakihin hanggang sa edad na pangkatay. Nagbebenta ng baboy na pangkatay, live weight sa biyahero at nagkakatay din sa sariling pangbenta. Ito ay sistema kung wala kang market ng piglet sa inyong lugar. Yan ang pinakamalaki. Yan ang maganda. Yan ang pinakamalaki. Kasi sakop niyo po lahat sa kanya na lahat Pero alam nyo, sa akin lang pong opinion to mga partners. Siguro nga, tama yon na kailan i-analyze mo yung lugar nyo. Hindi ba sa naisipan mo, ay, puro piglets lang ako, para mabilis, ako ang magiging supplier ng piglets dito sa area. Ayun pala, wala masyadong nag-aalaga. Oo. Yun lang. Yun lang. Sila din-develop na yung market. So, kailangan, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw na mismo lahat ang gumawa. Yes, dapat may connection. Yun ang Tama. connection. Kung lahat sa'yo, pwede naman i-share yung trabaho sa iba. Pwede rin po. Yun, nagkakatay ka din. Katulad si ma'am sa Cavite. Yun, nagkakatay na, ano bang lugar yun sa Cavite? Nasa video natin yon. Okay. Oo, yun nga, nagkakatay din siya. Hanapin natin yan. Oo, sa Amadeo Cavite yata po ito. So, ito ang ginagawa niya ay nag-aalaga siya, may inahin siya, meron siyang mga fatteners, and then later on, kakatayin niya yon. Sabit ulo. So, yun ay isang sistema. Okay? Ma'am, iba pa ako nakakausap dyan. Pag umiikot tayo, for example, Bulacan, Pampanga area, yung ginagawa nila, may farm day sila.
yung mga kalsada na allow ng government na part of the road, yung lalo na yung bangketa side, every once a week lang naman. Yung mga sariling blowouts ng mga Saan lugar po yan? Pampanga, ma'am. Uy, maganda yan. Yun. Pwede ba dumayo dyan? Ayun na natin. Kasi meron Puntahan na po natin ngayon. Pero ma'am, yung sa nilang partner sa backyard, sabay-sabay nila nilalabas. Ganda yan. Isang araw, ubos lang. Oh, okay. Dapat ganyan Ganda. kasi ibang lugar ngayon, halos nililimitahan na ang pag-aalaga ng tao. Ang tao. Ng hayop. Pag-aalaga ng tao ng hayop. Pero sa part naman namin sa municipality ng Los Baños, inaalaw ng mayor na yung mga saging, mga vegetable naman doon. Every Tuesday and Friday. Doon sa harapan ng munisipyo, inaalaw nila magtinda yun. Dapat sana lahat ng ating Ganun. mga Murang enjoy gulay. natin. Good. Sana pati sa metro area, ganyan. Kasi kadalasan nakikita natin, ma'am, nasa provincial side. Oo, mga bagsakan, di ba tinatawag nila yon? Bagsakan. Pwede naman po talaga gawin sa metro. And of course, ang huli, yan ang isang sistema. Yes, fattening. Bumibili ng walay, pinalalaki para maibenta na pangkatay. Sa sistemang ito ay wala nang inahin na imiminting kung hindi panay lang ang bili mo ng biik na palalakihin para ibenta o live weight na pangkatay. Yun usually ganun kasi sa mga backyard. Kumukuha lang sila ng mga biik tapos palalakihin, ibebenta. Ganun lang sistema nila. Sa sistema ng mga backyard, yung continuity. Yung as much as possible, kung pwede weekly o monthly. Kumbaga, staggered ang isang alaga, alis. Kasi maghihintay tayo ng 3.5 to 4 months bago natin mabenta ulit. So, kumbaga ganun. Iba yung continuous na may inaasahan yung ating mga, lalo yung mga ating ina sa bahay, na ito yung inaalagaan nila, alam nila, itong buwan na to, may pera. The following month, may pera. Kumbaga, yung continuity nga nung pumapasok sa kanila. Okay. Bago natin discuss yung mga sarili nating pananaw kung ano ang mga advantages ng dalawang ating napiling linya, yung ating fattening at saka yung yung farrow to win. Farrow to win. Okay. Bago po yun, hayaan yung bigyan din namin kayo ng mga isipan. Sabi nga, pag-iisipan kung ano ba yung mga problema bawat linya na ito na pwede ninyong makita. Yan, nandito na po yung tungkol sa mga problema na encounter natin sa magkabilang linya na ito. Ayun. Una, Sa fatteners or patabaing baboy, mabagal lumaki or nababansot. Problema nila yan. Yun. Compared naman sa breeders or palahiang baboy, kaunti ang iniaanak. Hindi, siguro yun na natin, yung isang linya na, isang linya. So, ayun. Sa fatteners, Mabagal lumaki at nababansot. And then, makapal ang taba. yan, problema nila Pero yan. sa iba, masarap yan. Lalo na sa'yo, no? Lalo po sa akin, gusto ko talaga yung mataba. Pero syempre, pagdating sa mga nagnenegosyo, Hindi na. medyo lugi tayo dyan. So, ayun. Sunod ay mababang carcass weight. Yung kagaya nung na-discuss natin sa previous natin. Ayan, yung mataas ang reseko o matubig. Then, namamatay dahil sa sakit. So, ayan. Isa sa problema talaga yan. Mababang live weight price. Yun. Mahal ang commercial feeds. Ayan, marami nang umaaray. Daming umaangal dyan. Huwag kayong mag-alala, may solusyon na tayo dyan. Okay? Then, that is kailangan ng vaccine, antibiotic, and vitamins. Para dyan sa mga nasabi ni Ma'am Rachel ay may solusyon na lahat, no? Oo. Kumbaga sa atin, hindi na medyo, hindi na problema yan. Oo. So, doon naman sa breeders, ito naman yung karaniwan pong na-encounter na problema. Yes po. Ang unang-una dyan, kaunti ang inaanak para maiba-iba ang dami. Pangalawa, matagal maglandi o di magulit maglandi. Pangatlo, hindi mabuntis o deprensya ng inahin barako. Patay ang mga anak na inilalabas. Namamatay ang mga biik dahil sa sakit. Namamatay ang inahin dahil sa sakit. Mahal ang commercial feeds. Kailangan ng vaccine, antibiotic and vitamins, ang inahin at ang biik. Nagkakaproblema sa gatas, sobra or wala. Yes. Those are some lang. Pero ma'am, napansin ko sa kanila, it's either fattener or breeders ka, parehas silang problema ang mahal Halos na commercial pareho lang. feed. Commercial Yes. feed. Opo. Yes, halos Kasi pareho siyempre, lang. livestock yan. So, at any given point in the day, kakain at kakain yan pag Yes, nagutom. opo. Kaya mauuhaw, tubig din naman. So, pero kailangan natin consider as a whole, nutrition ang Yes, pinag-usapan. opo. So, pagka may lack of nutrition, sunod-sunod na yan, magpa-fall. Parang domino effect. Yung immune system babagsak. Digestion, kasama. Yung mortality tataas. So, dapat yan, binabalance.
yung cleanliness sa surroundings, yung biosecurity ng ating farm. Kahit backyard farmer ka, importante pa rin yun. Ang pinakamasakit dyan, yung reklamo ng kapitbahay. Yun, reklamo ng chismosa. Yun, yung iba naman. Yum. Yung tao, ang kabuhayan niya ay mag-alaga ng baboy. Dahil sa reklamo ng kapitbahay, papasara. Anong kabuhayan mo? Yun ang pinakamasakit. Tama ka dyan. Tama. Yes, tama ka dyan. Sir, may tama ka. Matagal na. Di ba, Miss Anna? Yes, may speaker na ako para sa kukuhanin ko, ha? Okay. Tagapagsalita mo na ito, no? Oo, Okay. kompleto. At yan, nakita nyo medyo umaangat na ang ating mga dagdag na kaalaman kung alin ba ang magandang pagkakitaan. Walang tulak sipain no? Parang pag ganang problema, parang wag na lang kasi parero lang naman may problema eh. Alam, sasabihin ni Miss Anna na naman tinulak na sinipa pa. Di ba? Pero sabi nga natin, yung mga nabanggit na problema ay hindi na yata problema ngayon. Yes. Plus, Ma'am, yung kahit yung metro area, let's focus on the metro area kasi tinanggal nila sa idea nila pag nasa Metro Manila ka, bawal na mag-alaga eh. So, yung mga taong natutulungan natin iba, ilang baboy nasa loob ng bakuran o nasa loob nga ng bahay yung iba. Nasa Metro Manila, nakakapag-alaga ng livestock, nakakatulong pa nga yung na-fertilize nila yung lupang patay. Kasi may makikita kayong mga plant box along the street, nabubuhay pa nila yung lupa doon. Hindi lang yung, pag nakita nyo po kasi yung lupang medyo maabo-abo na, wala na sustansya yun eh. Kung mag-aalikabok na lang siya, nabubuhay pa nila. Yung dumi ng galing sa manok, sa baboy nila, doon nila nilalagay. Tapos ginagano, para hinahalo-halo nila, kinukultivate nila. So, fertilize yung lupa. Padaanan na ng ibon, makapaglaglag lang niya ng bit ng seed. Kakaroon ng halaman na kagad. Tataka ka, ba't may papaya bigla? Wala nang tanim. Kaya nga, no? Pero maganda dapat yung papaya, usually yung mga ligaw-ligaw, tumutubo. Kaso wala lahaba lang. Hindi, di ba? Na-encounter natin yun. Di ba? Maaaring lalaki yun. Oo. Ganun pala. Oo, Kasi hindi siya namumulaklak, di ba? So, sabihan natin yung ibon na kung pwede, yung mga magbubunga naman. Di ba? So, sinis ko pa yung ibon yun. Ayan. Bago po ipresenta ni Miss Anna sa atin ang lalo pa nating ikakukumbinsi kung alin doon ang pwede nating linyahin, bayaan nyo po na ihatid namin sa inyo, sabi nga, present news update. Yes. Yan, para makumbinsi kayo na talagang ito po ay tama lang na i-discuss natin ngayon. Kasi sabi po ng Philippine Statistics Authority, PSA, kasi lagi nagre-report yan kay President Duterte. So, July to September 2018, Swine Situation Report. Ayan. As of October 1, ang release date, November 7. Kaya natin binabanggit to dahil meron tayong viewer na nag-request na dapat sasabihin natin yung petsa. Okay. Kasi baka daw luma na o ano, no? So, ito po ay very, very fresh. Sabi nga, bagong-bago. Bagong-bago. Mapula-pula pa ang hasang nito. Mapula-pula pa. So, sa ngayon po ay sinasabi, in short na lang ito mga ito, ha? Tumaas po ang pag-aalaga, ang porsyento na nag-aalaga ng hayop. Okay? Kasi sa sharing pala ng agriculture, kasi ganito po yun, paliwanag natin. Sa ating gobyerno, tinatawag na nilang pangkalahatan, agricultural report yan. Although, hindi natin pwedeng isipin, agricultural ay halaman lang. So, sa agricultural report, hinahati po nila yan ng crops, livestock, poultry, at fishery. Okay, sa crops, tumaas po, ayan, isa-isa na natin. Tumaas po din ang, bumaba po ng bahagya ang production natin. Lalo na sa palay at mais. Pero tumaas naman sa production ng mga crops tulad ng mga sugarcane, rubber, mga ibang product other than palay at mais. Nakakapagtaka, ba't bumaba ng kaunti? Actually, kinoconsider natin yung weather. Saka yung bagyo, ay nakaraan na bagyo. Ayaw niya ng weather, gusto niya bagyo. Di ba? Kasi weather panahon, hindi mo alam panahon, mainit or di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Tama, okay. So, bumaba ng 5.70% sa palay ang production. Sa corn, it dropped by 14.83%. Okay? Yeah, ito naman sa hog production, tumaas po ng 2.55%. Malaki na yan. Malaki yan. Hog particular yan.
Sa poultry naman, nag-increase ng 5.31. Mas mataas lalo yun. So, mas marami daw nag-alaga ngayon ng manok, pero humahabol ang baboy. Oh, bakit kaya? Hindi, wala pa naman tayo ng babalita nagkaroon ng events lately. Kaya yung production talaga, pwede consider doon na, kasi iba, Sometimes siguro yung short duration ng pag-aalaga. Yes, pwede. Saka i-consider natin kasi, di ba, yung African swine, isa rin yun. Kasi, di ba, pinakamalaki nating exporter dyan is yung Germany. So, isa yon. Isang nagiging factor yon. Kaya, ang mga tao ngayon, talagang, although na medyo mababa ang kita ng live weight, kasi pinakamataas, di ba, ni-report natin, 128. Pero dito sabi niya, nagwa 140 to 135. So, isa natin, siguro sa nakikita ko, opinion ko, in my own opinion, yun yung isang factor kaya medyo lumalaki yung production. Umungos yun sa poultry. Yes. Pero still, 2.55% po ang itinaas sa hog production. Pumapangalawa ang baka. Baka. Oo. Although kunti lang nag-aalaga, ano. Tapos, sabihin na natin sa inventory ng swine population, umabot na po ng 13 million heads. Yes. Dami. Dami nun. Baboy. Yan. So, both backyard and commercial farms reported increase in swine population. Pero sa nakikita ko dyan, parang wala pa yung mga liblib na lugar dyan, ha? Wala pa yan. Yung, kumbaga, yung mga napupuntahan lang, paano yung mga liblib? At malamang, ito yung mga nagre-report sa local government na nag-aalaga, humingi ng barangay clearance. Mas malamang. Mas Pero yung mga nagtatago, o yung mga nasa Hindi ko pa hindi na nare-report. Hindi na nila nalalaman yung kasi minsan liblib na nga sila. Hindi na napupuntahan. Baka walang Meralco doon. Hindi rin napupuntahan. Minsan, liblib na eh. And lastly, Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas, and Northern Mindanao, yan po ang nananatiling mga rehiyon with highest swine population. These regions accounted for 55.55% of the country's total swine inventory. Diyan ang gagaling. Yan, ang baboy. Yon. So, yan po ang update. Regions din po kasi na hindi sila kumakain ng baboy. Kaya hindi na ina-advise na mag-alaga pa sila. Ayun. Okay, so eto na po ang hinihintay ninyo, ang ating Mayora. Ako na ba? Oo. Atin na po ang kanyang presentation. Tayo po muna yung stretching muna. Tayo mga kapatid. Okay. Ba? Para wala tayong energy. Kumain pa kayo? Ang pikat-pikat po kayo dyan. Okay. Good morning. Okay, Morning narito po. na po ang ating presentation by our nutritionist, Miss Ana Bachar. Yes. Ito ay papakita natin kung doon sa mga bago pa lang to, yung gagawing inahin. So, papakita natin yung schedule, kung anong kinakain, ano yung time na para pakastahan yung isang gilt o yung ating gagawing inahin. So, ayan, makikita nyo, medyo malabo yata. Ayan. So, madilim. So, nakita dyan doon sa title na feeding program sa gagawing inahin. So, makikita nyo dyan, may ration, yung age, feeding period, weight, feed consumption, feed cost, and may remarks tayo nakalagay dyan. So, ito yung mga biik na, kumbaga na-consider mo na gagawin mong inahin. Siyempre, kakain niya ng hog prey, starter to grower, in 4 months. Para yun yung fattening natin. So, yung feeding period nan is 120. Nagwe-weight po yan ng approximate 85 kilos at kakain po yan ng 250 kilos for the 8,000 na feed cost. Ang feed cost average po nan i-consider lang natin na 32 pesos. So, kaya nagkaroon po siya ng 8,000 pesos. Yun. Na feed cost. Yan. Okay. Ituturo na lang natin ng mahiwagang kamay. And then, kung punta na po tayo doon sa grower, bawa nag 4 months na siya, for 2 months, papakainin pa rin natin siya ng grower. Na andun na tayo, Mr. Sa hog grower sa 2 months. So, feeding period natin dyan is 60 days. Di ba? And then, kakain siya ng approximate na 180 kilos of feeds. So, yung feed cost natin dyan, let's say na 28 pesos, gagastos ka
ng 5,760. Yan, yung 760, yan. And then yung hog breeder natin, pagdating ng 6 months, for 2 months, isi-ship na natin yan ng hog breeder. Yung HB hog breeder feeds or crumble or pellet yung papakain natin for 60 days na feeding period niya. And then nasa weight niya ng 120 kilos. And then kakain siya ng 120 din na kilos na feeds. Ang total po ng feed cost nan is 3,240. And then yung total feed cost na kukonsume ng isang gagawing inahin ay nasa approximate 17,000 pesos. Yan po ang gagastusin mo dyan. So, medyo nakikita natin, medyo malaki-laking pera. Isang baboy lang yan, ha? Isang baboy Isang baboy lang yan. Aha. Okay. Okay, punta na po tayo dun sa second slide. And then, let's say na pakastahan na natin yung baboy. So, ayan, makikita nyo yung Buntis program. na siya. Buntis na siya. Oh. So, ang papakain muna natin dyan sa first 21 days, hog breeder mash. Ayan, mash or pellet. Ayan. For 21 days, feeding period niya. So, na-consume niya ng 42 kilos. So, yung feed consumption niya ng hog breeder is 2 kilos for 21 days only po yan, ha. 2 kilos lang. So, yes, opo. Yung cost ng ating hog breeder is 27 pesos, kaya ang kanyang cost dyan is 1,134. Yon. After ng 22 days to 90 days, hog breeder feeds pa rin yung ating pakakain. And then 68 days sa feeding period niya, hog breeder pa rin yung pakain niya, diba? So, feed consumption niya is 170 kilos. Ano? Yan. And then, gagastos tayo ng 4,590. So, saan natin nakuha yung 170? Yung feeding period natin for 68 days, kukonsume siya ng 2.5 kilos kasi unti-unti natin itataas yung feeding consumption niya. Siyempre, yan na pag-aralan natin niya. Pagdating ng 90 days, kailangan medyo mataas yung kanyang consumption ng feeds. And then, pagdating pa rin ng 91 to 107 days or sa 16 days, kakain po siya ng 44.80 kilos lang. So, yan ay nagkakahalaga na 1,299.60. So, base doon sa 2.8, tinaas natin ng bahagya kasi mas kailangan niya yung pagkain sa ganung stage. And then, pagdating na 108 to 113, isi-ship na po natin yan ng hog lactating feeds. Magre-ready na siya. Magre-ready na siya. Oo. Kailangan kasi medyo mag-produce ng maraming gatas. So, yung lactating ang nakakatulong po dyan. And then, yung feed cost ng lactating feeds ay 27 pesos pa rin. So, kukonsume lang po siya ng 9 kilos. Approximate po yan. So, nagkakahalaga po yun ng 1,134 pesos. So, suma total, ang pinaka-total po ng feeds na pagka 114 days is 7,194 pesos. Ito yung Ano sa yan? weight ng 27 Yan yung kakainin. Kakainin pa lang yan. Kakainin ng nagbubuntis. Buntis na inahin. So, 114 days yan. So, medyo may plus and minus 3 days pa yan, di ba? So, approximate na, magbalagay ka lang ng 7,000 plus. Yan. Eh, madalas yan ang tanong gaano ba kadaming kakainin? Magkano kami kapag nabuntis na ito? Ayan, approximate po yan. Pwede nyo na po yung maging guide. Yan. So, nasa by stage po yan. So, kung meron po kayong papel at ballpen, pwede ho kayo magsulat. Ano po? And then, pagdating naman, so wala pa ho doon yung ating mga medication and vaccine na ilalagay. Nandiyan po yan, inilagay na rin po natin para doon sa ating magiging guide ng mga nakikinig or nanonood. And then, ayan yung programa para sa inahin, nagpapasuso at ang mga biik. So, ito. Yan. So, kung nanganak na yung si inahin natin, so, pagdating ng 30 days, pagkawalay, ang i-consume po niya yan na feeds ay approximate na 137 kilos na feed consumption niya.
So, ang lactating, pagpalagay natin, maganda kasi yung lactating feeds, 29 pesos. Nagkakalaga po yun ng 3,973. Feeds pa rin po yan, ha? Feeds pa lang. At ito po naman yung program, pagdating ng day 1, pagkaanak ng inahin, naglalagay po tayo ng antibiotic. Yan po yung program ng ating inahin. Or any brand na antibiotic kasi syempre kailangan ng anti-infection. So, nagkakalaga po yan ng 220. Depende po yan sa brand na ating bibilhin. Okay. And then, after 2 days, pwede na po tayo maglagay ng B-complex. So, sa inahin po yan. So, nagkakalaga po yan ng 350. And then, the second, kasi hindi na natin nalagay yung another vaccination kasi, let's say na ito ay backyard lang. Okay. Pagdating na 21 days, magpupurga tayo. Mahalagang bagay po yan, pagpupurga. So, after 29 days na pagkaanak nung inahin, 29 days after manganak. So, magpupurga po tayo. Yung purga na ibibigay natin is 450 kasi iba yung presyo ng pagpupurga sa inahin kaysa mga biik. Kaya medyo malaki po yan. Paano po Injection po yan. Injection. Mahal, 450. Opo. Age. Oo, by age yan. And then, pagdating na 30 days, pag malapit mo nang iwala yung mga biik, magbibigay pa rin tayo ng B-complex at vitamin A, D, E for preparation for another pakasta. Okay. Inihahanda mo na siya. Yung B-complex dyan, 350 and then vitamin A, D, A, 550. Ito po mga presyo na yan. Oo, una pa lang yan. Kasi sa second, may matitira dito eh. Pwede mo siyang gamitin doon sa second. May matitira. Hindi, depende sa brand. Ang usually mga 1 year to 2 years po. Yung iba 5 years pa nga. Pero ito, Miss Ana, yung binabanggit mo, sabi mo nga, backyard lang na backyard lang po yan, Hindi ha? talagang napakarami programa sa... Yes, hindi pa kasama yan. So, maliit pa yan. So, punta naman po tayo doon sa inahin. Yung second table natin, nasa ibaba. Ayan, yung sa biik naman. Yan, sa biik. Oo, yan. After... yung 27 days, yung feeding program natin dyan is 27 days lang kasi sa unang pagkain pa naman, hindi mo pa yan pakakainin ng solid eh. Puro daddy pa lang yan, puro gatas pa lang ng inahin ang kakaininan. So, yung iba, nagpa-practice sila after 7 days to 5 days, tinuturoan nilang piglet booster ang papakain natin dyan. So, approximate, kakain po siya ng 3 kilos. So, ang feeds pa, 3 kilos yung feed intake niya. And then, yung ating feeds. Ano kakainin niya doon? Piglet booster. Piglet booster po. Ayan, nakalagay doon sa kabilang row na piglet booster feeds, yung ration. Baka hindi nakikita nung iba. Yeah, piglet booster yung ratio. Baby. Yes. Booster feed. Piglet booster. So, yung feeds natin dyan, medyo yung nakuha natin, medyo mumurahin lang. 85 pesos per kilo. Mura pa yun? Mura pa yan kasi ang pinakamahal is 150 pesos per kilo. Yan, 85 pesos. So, times 3 kilos, 255 pesos per 3 kilos yan. So, sa feeds pa lang po yan. And then, yung vaccination natin o yung mga vitamins na inilalagay natin, 2 to 3 days pa lang yung age ng biik, pwede na tayo maglagay ng vaccine yun, anti-scouring. Automatic ba dapat palagyan ng anti-scouring ang ating mga alagang biik? Sa akin, palagay, pwede depende sa kondisyon ng ating biik. Pero sa practice natin, hindi na tayo nag-anti-scouring. Hindi, at saka may question ako dito. Ito bang 3 kilo na to? Yan lang kakainin na pig booster? Isa lang. Isang biik pa lang yan. Sa 21, 3 kilos 3 kilos. Then you shift. Yes. Approximate po kasi 100 grams lang kinakain ng biik per day lang. Konti lang yan. So, pag naubos ko yung 3 kilo sa kanya, kaya ilang days yan naubos yun, basta 3 kilo, okay na siya. Depende po yan. Yung iba, ina-extend nila. Baka kasi malilit yung biik, i-extend nila kahit nawalay, piglet booster pa rin. May nabibili bang kilo-kilo niya yes, talaga? meron. Po kasi hinahabol yung expiration. Pag malapit na mag-expire, papaubos na lang. Yes. Depende po sa feeding program nung mag-aalaga. And then, punta po tayo dun sa sabi natin na pag nag-age na siyang 1 to 3 days, magva-vaccine tayo ng anti-scouring. Medyo mahal yan, 650. Pero ang usually tinuturok lang dyan, 1 ml
ml kada isang baboy. Matipid naman yan. May matitira pa dyan. Kasi nasa initial lang pa lang tayo. Kaya nilagay natin yung total na vaccine. Mga viewers po natin na nakikinig. Pag kami natitira po tayo mga vaccines na paki-check po yung proper storage para magamit po sa next time at di masayang yung ating kapital. Yes, okay. Pagdating naman yan ng 3 days, pwede na tayong maglagay ng iron. Yan, yung iron. Yes, yung iron. Iron para sa dugo. Iron. Sa dugo yan. Oo. After 3 days, para makikita nyo yung program natin, naka-itemize po yan. After 3 days nung age ng biik, maglalagay tayo ng iron. So, medyo mura lang yung iron, 180 rin, 180 pesos. And then, after 7 days, maglalagay tayo ng B-complex. So, parang pampagana, pampalakas dun sa mga biik. Naghahalaga po yan ng 350. And then, the second booster ng iron natin is after 14 days. Iron yan. So, hindi ko na nilagyan yan ng presyo kasi doon, may natira pa tayo, let's say, doon sa iron na ibinigay natin ng age 3 nila. Okay. Kasi approximate yan, 1 ml lang ang binibigay natin. Okay. And then, pagdating ng 25 days, maglalagay ulit tayo ng B-complex. And then, 35 days, pupurgahin natin yung baboy. So, medyo mura lang yung pagpupurga. 50 pesos, ano lang po yan, premix yan, ilalagay natin sa feed, sinahalo natin, okay. So, total ng ating cost of vitamins and vaccine, 3,150. 7,000. Ay, ano ba? Ade, kasi may kopya ako ng akin. Itonotal ko na dyan. So, yung total nung total cost ng vitamins and vaccine natin at saka yung feed cost, nagkakalaga po yun ng 7,378. So, ang computation po dito sa report ni Miss Ana, kay Mayora, yung 7,378, total po ito ng mga vaccines together with the feed cost. Yes. Nung kada ulo po ng yan. Isang, ano lang yan doon sa biik at saka sa inahin. Total yan. Okay. Yan yung karaniwan na ginagawa natin kapag tayo nag-aalaga. Oo, yan. Yan yun. So, Miss Ana, itong computation na to, yung basic computation na to sa pugad baboy, sa piglet booster, yes. Pig booster, kasama yung feeding ko sila, idinadagdag ito sa inahin. Para makompute mo natin dyan, kung for example, dosing biik yung lumabas sa isang inahin, imumultiply po natin itong total na to by 12, ipa-plus nyo po dito sa expenses natin sa inahin. Sa isang beses lang sa inahin. Pero makikita na natin yan sa second slide natin. Ayun. May second slide tayo Pinangunahan mo ako Yan na. Ayan. Yan, makikita mo yung profit sa pag-iinahin sa unang parity. So, unang panganganak. Sa paunang panganganak. Makikita mo yan. Ayan, let's say yung inahin, nanganak siya ng 12 piglet. Dami Yes, ang dami. Oo. Kumbaga, ang galing mo mag-alaga, wala kang mortality, tapos napalaki mo siya ng 12 kilos average weight niya. Yan yung pagkawali na yan. So ngayon, ang kalakaran kasi ng baboy ngayon, per 10 kilos, 2.5. Pag lumampas na doon sa 2 kilos, sa 12 kilos, per 1 kilo is 150. Mura na yan kasi yung iba 180. Pero doon tayo sa pinaka-average 150. Okay. And then total na yan, total nung 12 piraso na biik is 33,600. Paano mo na-come up yan? Kasi ito total natin yung 2.5 plus 150 is 2.8 doon sa 12 kilos. Sa isang baboy, biik. Sa isang baboy. So, 2.8 times 12 heads. So, 33,600. So, yung total expenses natin, yung pinakita natin kanina, yung feed cost ng gilt, yung kanina, bago tayo magsimula mag-inahin, 17,000 pesos yung gagastusin mo. Ang dami nung kinain niya, no? Oh, yes. Tapos yung sa feed cost ng sow, yung nabuntis na siya, is 7,194.60. Yan. And then, yung pinakita natin yung kanina lang, yung cost medication and feeds ng sow at saka piglet, 7,378. Okay. Total po nun is 31,572.60. So, paano ano yung profit natin? Yung 33,600, i-minus mo doon sa, i-minus mo sa 31,572.60. Meron ka lang 27.40 na profit mo for 12 biik na po yan. So, yes, pag dinivide mo, ang laki. 168.95. At least, hindi ka lugi. Okay. Pero lalaki yan
kung ang average weight mo is nasa 15, medyo lalaki pa yung profit mo. Kasi kung bakit? Kasi nagsimula ka ng feed cost mo doon sa gagawing inahin Kasi may 150 na. Tingnan natin doon sa second slide. Okay. Dito tayo babawi. Ayan na, yung pangalawang panganganak niya o yung second parity. Syempre, Parang second eh. Oo, di ba? Gusto ko yung inuulit eh. Hindi ka naman redundant eh. Oo, hindi, di ba? Ayan na, dito tayo kikita ng medyo malaki. Bawa, yung Sige. second parity natin, 12 pa rin. Ang galing mo mag-alaga ulit. 100% live ulit. O, medyo hindi na natin tinaas yung live weight, 12 pa rin. So, meron ka pa rin ulit na 33,600 doon sa 12. Oo. So, makikita mo dito sa total expenses, hindi na natin sinama yung 17,000. Oo nga. Kasi nga, hindi mo na pinakain eh. Hindi mo pinakain. Papakain lang natin yan doon sa feed ng sow. Sorry po, sa sow na lang po yan. Hindi ko ka na mag-uulit sa Hindi ko gate na eh. mag-uulit. Tapos na siya dun eh. Yes, kasi ang ilalagay mo lang yan, let's say, yun pa rin yung gastos mo, yung feed cost ng sow. Kasi yung nanganak na siya, yung medication, and then yung feeds, 7,194.60. Pero pwede mo pa yung males kasi kung may iba kang technology yung ginamit. Yung malupit na Kasi medyo alam mo na yung pag-aalaga. So, alam mo na yung feeds na gagamitin mo, mas lower pa yan. Okay? And then, yung cost at medication ng feed ng kanina, 7,378. Less pa rin yan kasi hindi mo na kailangan mag-medicate. Kasi gumawit ka ulit ng technology, di ba? And then, sa total, 14,772.60, yung total ng dalawa, meron siyang profit na 19,027.40. Di ba? Okay. So, medyo lumaki na. Ang laki nung diferensya doon sa first parity, di ba? Naging 1,585.62 per piglet. Aba, from 1... Di ba? Ma'am, pakita nga nung previous nating slide. Ayan. Previous. Ayan. So, from 168.95 pesos per piglet, Yes. Na tinubo mo per tinubo piglet. mo na napakalaki Minus natin yan. sa 1,585.62, Ano yun? 1,585.62. 0.85. Tanga. Tama. Ay. Walang ano man po. Hindi ko na nga mapindot. 168.95. Minus 1,585. 1,585.62. 1,420 something. Ayan, nag-increase ka na 1,416.70. Oo. Magandang bagay, malaking bagay yan po talaga. Oo, so, pag diba? may sistema, may teknolohiya po kayong ini-involve o out of the box na pinag-iisipan. So, yung kita po, lumalaki po talaga Yes, yan. oo. So, we highly advise, pag-aralan po natin, hindi po masama magtanong. Pwede, kahit sabi na po kayo magtanong, pwede naman po. Teka muna. Alam mo, natutuwa ako doon sa ginawa ni Miss Ana. Thank you and congratulations. Yes! Sa Kasi, 2019. marunong na tayo ngayon magkwenta. Yes. Hindi basta, basta. nanganak, magkano bili ko dito, tapos minus ko, yun ang kita ko. Hindi pala gano'n. Saka mahalaga recording. Kung baka kahit maliit na centavos na binili mo o pagpurga lang niya mo, ilagay natin, isulat natin para alam natin. Tama. Diba? Okay. So second na tapos kung ano yung brand, ito po, tip din, kung ano yung brand nung bibilihin nating medication. Kasi susunod medyo mura, pero maganda yung effect, doon tayo mag-stick. Pero may mura naman, medyo namatay yung biik natin, magkuha tayo ng ibang brand Pero naman. kung sakali man po, ito naman ay, sabi nga pangkalahatang kaalaman to. Kung matibay ang resistensya ng hayop at wala naman diferensya, bakit mo naman Lalagyan bibigyan pa. ng, sabi nga, ng gamot na wala namang gagamutin. Yes. Sabihin, kailangan prevention. Parang sa sa bata, pag napapansin niyo yung mga bata, medyo lumalaki yun siya, pero ang payat-payat, kaya pinupurga yung bata. Yun. Tao. Oo. Sa baboy po kasi hindi natin masyado nahalata. So, ginagawa yung technique na tinuro sa atin, maging habitual na lang, may sistema kung kailan ka mag-i-introduce ng mga pamurga. Yes. Kailangan ba? Oo, hingin natin yung payo ng mga vet. Hindi Yes. basta nagsasarili tayong, kailangan mo bigyan ng ganito, bigyan ko ng gano'n. May iba po kasi sistema, after po magpurga, after 2 days, pupurgahin uli para makasigurado daw po. Pero masama din yun Yes, pero kung masama napansin yun. po wala namang po lumabas, let's say, pinapurga nyo kasi sistema, tinuro, ginawa. Let's say yung first time nyo nagpurga, wala naman po kayong napansin na lumabas na bulate o kung ano man. Pasintabi po. Pasintabi po siya na gano'n sa tsaka siya nagkakape.
Ako po, hindi ko napapa-advise na ulitin pa nila na after 2 days Malinis naman kasi. Oo. Yes. Binabanggit ni Miss Ana na kung sakali man at gumagamit sila ng technology, of course, nire-report din naman ng iba nating mga Atobi users na kumikita sila, marami silang savings. Oo, yes. Katulad nung nabanggit natin kay Sir Aaron, taga Isabela yan, isa rin nating reseller yan. Marami na siyang inahin, nakita ko yung kanilang biik. Wala talaga siyang masyadong inilalagay na medication. Yun ang maganda doon. Kahit madami yung biik, kasi technology lang yung talaga yung nilalagay niya. Siguro, matutuwa naman ang ating mga professional, ating mga vet lalo, kung maiisip nila na wala nagkakasakit na mga hayop, kumikita ang kapwa nila. Yes. Alam ko naman matutuwa din sila. Yung report na, hindi ko lang po alam kung pwede po natin i-share yung report na nakuha natin, na nung in-examine ko yung baboy na ginamitan po ng sistema ng Atobi technology, yung walang antibiotic residues. Kasi ma'am, ganito, katulad po ng sinasabi ko, kung hindi naman kailangan, ba't natin yes, marami pong nagpapa-accredit na local organization o association sa mga livestock farmers, poultry growers, saka yung mga nagtatanim-tanim. Marami pong nag-a-apply for organic production, organic farming. So kung mai-introduce po natin sa kanila na yung mga antibiotic residue natatanggal sa so it's considered as close to organic. Yes. Kung natin i-claim na 100% organic, at least close to organic, which is healthier sa mga kakain. Okay. Yan. So nakita natin yung sa pag-iinahin. Yan. So, nakita nyo double-double na lang kayo. Ayun, pag dumami na to, para makikita mo. Initially kasi, talaga medyo malaki yung magiging puhunan natin. Pero pakita natin yung sa fattening naman. Yan. So mag-isip tayo Ito naman. Yan. Next. Ayan. Yan yung sa commercial. Kumbaga lahat ng binibigay mo is commercial feeds. So, let's say yung live weight mo is 95. So, shortcut na lang po natin to. Tapos yung feeding period mo is 120 days. Oo. So, yung feed consumption usually 200. So, maganda yung feeds na ginamit mo. 4 na sako. Oo. Siyempre, yung cost of feeds mo dyan, 30 pesos per kilo, 6,000. Oo. Tapos yung cost ng piglet mo, yung nabili mo is 2.8. Hindi na tayo lumayo, 2.8 pa rin yung ating ginamit. Okay. Yan 12 kilos. And then yung naglagay na rin tayo ng labor, electricity, water, let's say 185. Yung total expense natin is 8,985. And then, binenta mo yung si baboy ng 120 pesos per kilo. Diba? Mataas na yan, diba? So, meron kang 11,400. So, yung profit mo dyan is 2,415. Say, maganda. Ang laki ng kinita mo, no? Pag i-compare natin sa pig. Pero, bumaba yung live weight, 110. Nagkaroon ka lang ng 1,465. Naging 100 pa. 100 na lang. At least tumubo ka. May hindi ka pa 550. Hindi ka pa rin lugi. Ang isang explanation pa dyan, ma'am. Inalagaan nyo ng 120 days. So, that's 4 months. 4 months. Oo. So, divide mo yung 515 sa 4 months. Kumita ka may 100 kada buwan. Oo, di ba? Hindi lugi. Diba? Ay, talaga. Continuity ang pinag-uusapan. Pero doon sa biek, di ba kanina, 30 days lang, malaki pa, 168, dito po, 100 lang. Di ba? Lumakita pa rin. Masaya ka pa rin kasi may kita ka Kaya dapat, dapat hindi na bababa sa 100 pesos yung live weight na ibebenta natin. Pero, mas malaki yung kikitain natin kung ang gagamitin natin yung ating 1:5. Pakita nga natin. Yes, eto, pakita natin, yes. Ayan, yan yung ating nilagay na concoction. Ang concoction po natin dyan is 23:77 ratio. Ayan. Yung live weight na feeding program natin dyan is 93 days. Umabot lang siya ng 80 kilos. Yung weight. Kasi usually, yung gumagamit ng ating 1:5, yan po yung nakukuha nila. Mababa po yan. And then, pagdating po doon sa ating concoction na 1:5, for 21 days for 21 kilos po yung nakain, yung po ay nagkakahalaga na 1,050. And then, meron po tayong combination na starter commercial feeds na gumamit po tayo ng 24.75 kilos at 32 pesos per kilo. Meron po tayong 792 pesos. Meron po tayong... Tama dyan. And then, yung feed consumption ng hog grower, 45 kilos po ang nating na-consume dyan at 29 pesos per kilo.
total po na ni 1,305 pesos. And then yung ginamit natin na Atovi na 300 grams sa 470, 141 pesos. And then yung ating NBM na gumamit tayo ng 550 grams at 350, total po na yung 192.50. Konti lang pala, kala ko mahal eh. Yes, oo. And then yung labor natin, naglagay na rin tayo ng 185. And then yung cost ng figlet natin is 2,800. Total po nan is 6,465.50 lang. Nagastos mo. And then yung cost ng live weight natin is 120 times 80 kilos. Yan is 9,600 na benta natin. Yung profit natin yan is 3,134.50. Tutusin ang baba ng ang baba ang kinauwian ng total ng nakuha mong benta. Yes. Kasi bababa yung timba. Pero, malaki ang profit mo. Oo, 3,134.50. Kung 120. Menos ang nagastos mo. Pero kung bumaba, 110 lang, meron kang 2,330.50. Pero kung mababa pa, ayan 1,534.50. Pero panalo pa rin. Comparison sa 515. Ito yung 80 kilos tayo live weight. Oo. Talaga, compared sa kanina na commercial. 95. 95. Ala. Diba? Oo. So, yan po, hindi po ating compute po yan. Yan po ay actual na nakuha ng ating user. Hindi rin po namin kayo nire-reprimand o pinagbabawalan maghalo ng iba pa yung gusto. Kung anong raw materials meron po kayo dyan sa kapaligiran nyo. For example, may sapa ng soya, mais, o kaning baboy kung gusto mo. Pwede rin. Yes, pwede pa rin ihalo yan. Natin paraan na magiging mas healthy lang sa ating alaga. At saka kanya-kanyang concoction po yan kung ano yung kombinasyon nyo. 50-50, 60-40 o 40-60. Nasa sa inyo. At saka yung ating 1:5, yun sasabihin na sa fattening lang, yung sinasabi ko kanina na pwede nating i-lower yung cost ng lactating feeds natin. Gamit po yung 1:5. Ito mismo maganda na effect sa paglalactate ng ating alagang baboy. Actually, sa lahat ng hayop. Maganda na mag-lactate. Di ba pwede yun sa tao? Okay. Nakapag-isip na po ba kayo? Kung ano yung, di ba? Huwag po kayong mahiya, mag-post po kayo at mag-comment sa ating Facebook page para kung may questions po kayo o suggestions. Willing na willing po kami tumanggap niya. At saka pwede sila mag-suggest kung ano yung computation na nagawa nila sa fattening para ma-share natin din sa mga ibang netizen natin. Kung hindi nyo naintindihan yung nandito, na meron kayo na-miss, dahil medyo lumiyon kayo, sandali, wala na, magtanong lang po. Yes, opo. Ayan. Also, please visit us on our website sa www.atovianimalg2.com. May mga special formulations po tayo dun regarding sa ating 1:5 Walter's Hog Budget Feeds para kung may gusto pa yung available po sa area nyo, magawa nyo po ng computation. Mag-promote ko na rin. Kahapon po kasi may ka-meeting ako online. Tiga South Korea siya. Yung father niya tiga Lemery, Batangas. So, pinuntahan ko yung father niya sa Lemery, Batangas. Gusto niya magkaroon ng eksaktong automated figure. So, natulungan ko naman si Mr. Alan Cheta, Sir Ali, at po kayo dyan sa South Korea. Gusto niya magbabuyan, nagbababuyan siya ngayon. So, ginawa namin, Sir Dave, gaano karami bang 1:5 o commercial feeds ang kailangan ko ihalo para mag-generate ako sa 19 piglets niya ng, sabihin natin, 4 kilos per feeding. So, pwede, willing po ako, tutulungan ko po kayo, gagawin ko po kayo ng template, lalagay niyo lang po yung volume ng hog budget feeds para mag-generate po tayo kung ilang kilo ang gusto niyo ipakain, kada pakain sa inyong alaga. Yun. Maganda yan. Okay. Oy, meron ba tanong na natin? Palengke report muna tayo. Okay. Brad. Palengke muna tayo. Palengke. Okay. Yes, good morning. Narito po ang ating palengke report. Yes. Unang-una po is bigas. Araw-araw po natin itong ginagamit. Yung regular milled rice po natin is 39 per kilo. Yung premium po is 46 pesos per kilo. Special is 56 pesos per kilo. Malagkit Mindoro, 70 per kilo. Ba't Mindoro lang? Yes. Ay, kasi yun available. Available eh. Yung mabenta sa market. Yung susong po is 90 per kilo. Brown rice is 60 per kilo. Uy. Yes, sa baboy naman tayo. Baboy naman. Baboy naman tayo. Laman, 240 per kilo. Liempo, 200 tumaas, 240 na? Yes.
Buto-buto, 210 to 20 per kilo. Samantala magkano lang hango no? Oo. Siyempre, malapit na mag-December. Ham. Palengke queen, ano pa? Baka, laman natin 380, buto-buto 340. Sarap. 340. Nilaga. Manok, 160 per kilo. Yun. Yes, Mahal na rin. tayo, tilapia, 130 per kilo. Uy, mahal dyan. Tilapia sa amin, 100 lang eh. Malayo pa. Malapit lang kayo. May kumato. Punta kayo Los Baños, 100 lang doon. Bangos, 220 per Nilalang mo kilo. sa kanila yung tilapia. Oy, masarap ang tilapia ng Laguna. Galunggong, Ay, tingnan mo na, 160 per yung bangos. Yung bangos. 220 per Oh, kilo. diba? 220. Hindi ko alam kung nagpupunta sa Oo, pero sa- island dyan, tapos pero sa- babalik eh. Sa Los Baños, 180. Ang ano yun, dagupan yun. Dagupan. Bangus. Ang layo Oo. ng nilalang. Pumunta na lang kayo Los Baños Palengke. Dito po sa may crossing, oh. Yes, sa gulay naman tayo, repolyo, gulay. 80 pesos per kilo, patatas, 110 per kilo, ang taas. Grabe, 110. Carrots, 60 to 80 per kilo. 280? 60 to 80 per Actually, kilo. Oo. Carrots. Carrots ngayon. Labanos, 100 per kilo. Talong, 100 per kilo, ang taas. Kamatis, 80 per kilo. Sitaw, ito yung nakatali ha, 10 pesos per tali. Pechay, 10 pesos din per tali. Pechay Baguio, 50 pesos per kilo. Sibuyas, 180 per kilo. Ang mahal. Grabe naman, oh. Bawang, 80 pesos per kilo. Bawang na lang tayo. Yan po ang ating palengke report. Yan! Galing! Yes. Yung mga bili natin, nagtaasok talaga. At saka addition to that, ha, pati, ngayon lang, sariwa-sariwa pa to. Ang sabi daw ng fisheries, tataas sa December 1 ang sardinas. December 1. Sa lata, oo. Grabe naman. 50 to 60 centavos lang naman, pero malaki na rin Malaki yun. na yun. Malaki yun. Hindi tayo ng katapusan. Bago Oo, December 1. kaya panic buying na. Ano po yan? Panic buying. Kari-report lang kaninang maga. Yes. Sige. Ngayon naman, dito muna tayo sa medyo light. Pero, habang inantabayan na natin dahil na kabababa lang nung kanyang eroplano. Oho, okay. Sige so, po. siyempre dadaan pa ng tarmac yan at magano pa yan. No? Narito po yung aming advice sa ating tinapik ngayon. Okay. Yan, Basa. wala sa sa range. So yan, just a piece of advice. Just like any other business, you have to plan before you seek to start up your pig farm business. Presently, we have increasing markets and prices for pig and pig products, but we are experiencing also high costs of production, especially in feed costs that could eat into your profits if we do not carefully plan for these costs. No matter what system of production you choose to adopt, commercial pig production is highly profitable if proper husbandry is followed and right technology is duly applied. From Team Atobi. Yes. Oh, Yeah. haba. Ano ba? Paano ba yun? Ano ba yun? Tagalog. Oh, yes. Explain. So, bahala na po kayo kung ano na. Kanya-kanya na po tayo. Bahala na kayo mag-isa. Mag-google din naman po yun. Opo. Tayo lahat dyan, tapos Google. Hindi, kitang-kita nyo naman na kung mayroong mga teknolohiya, Yes. ano man yung lilinyahin nyo, parehong maganda yan. Oo. Oo. Kasi ang gawin nyo lang una, pakiramdaman nyo, ano ba yung type ko? Yan. So, sa ngayon, dahil meron na tayong solusyon, meron tayong pag-agape ng mga teknolohiya, kami naman po nandito, Team Atobi, ay pwedeng mag-guide din sa inyo anytime, ay sabihin nyo lang po, no, kung ano yung napili ninyo, and then we will guide you. Yes. Okay? Yun. So, ngayon, narito na po ang na? ating trivia. Yes. Si Ani Batong Bakal na taga-Fresco. Gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya ay kanyang Ang sabi ng lolo ko. Yos, bago yan ah. Paano yung wala na akong lolo? Si Miss J. Welcome, Miss J. Good morning po sa lahat ng viewers natin ngayon. Maraming salamat po. At akin po ang inyong lingkod, Miss J. Okay. Yes. Bibigay ng trivia po sa inyo. Yes. Ang sabi ng lolo ko, ang gelatin ay galing sa collagen. Isang malambot na protina na siyang nagdidikit ng balat, buto, laman, at litid.
Kinuha ang collagen, particular mula sa tenga, buntot, buto at balat ng baboy. Mahigit sa Mahigit sa 500 Amun. 500, ay oh. mula sa baboy. 500 mahigit. Big byproduct. Yun. Yes. Ano itong mga tulang? Katulad ng Katulad ng, kagaya nito, meron po tayong halimbawa dito, kung makikita nyo po, Sarap yan. Ang sarap. gum, Mhm. leather, glue, suklay, botones, plastic, paintbrushes, plywood, adhesive, insulation, upholstery, cosmetics, anti-freeze, cellophane, floor waxes, cement, crayons, chalk, matches, putty, water filter, etc. Etc. Yeah. Teka, So, talagang mahigit 500 produkto. may question lang ako doon sa Pucci. Yes. Ano yung Pucci? Alam ko Pucci. na. Di ba yun ito? Pucci. Color. Okay. Mismo, ma. Actually, ang basa doon, Pucci. Pucci. Ay, wag ba kayo masyado, baka maiba ang ma-pronounce natin, ha? Ang proper Ande. pronunciation niya, Patty. Teka muna. Yung sinasabi ni Miss J, 500 mahigit na produkto sa mundo, gawa pala sa bahagi ng baboy. yes, Pati gelatin. Oo. yes. Madami palang Ibig sabihin, yung gelatin na kinakain natin, masustansya kasi purong protein na yan. Yung gelatin, Asukal lang yan. Hindi. yes ma'am, yung gelatin gawa sa baboy, particularly sa ang parte ng... Yung collagen nga eh. So, ang collagen minsan kinukuha kasi sa tenga. Sa tenga. Yung nagbabind sa litid. Di ba? Yung litid malagkit eh, no? Mm. Yun. Sa bagay, ang alam ko lang, pag sinabing tenga ng baboy, sa inihaw eh. Ako kasi aming college, ano ba eh? Yung mga pang beauty product. Yan. So, yan ang sabi ng lolo ni Miss J. Wala ako sa lolo ko. Ano ba ang lolo mo? Tao yan, tao. Sana nag-enjoy po kayo kasi mukha naman nag-enjoy kami. Yes. Oh, So, yeah. si Miss J ay, ilan taon ka na ba, Miss J? 44 po. Yes, napakabata. Yes naman. Because of collagen. Yes. Parang wala sa mukha. Wala sa mukha. Ano po technology? No, kumakain daw siya ng gelatin. Yan. Okay, so thank you so much, Miss J. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yan ang sabi para sa ng sabi ng lolo mo. lola mo. Ba't hindi lola ko? Bakit nga laging lolo, no? Oo nga. Kasi yung lolo, mas madalas maraming umuupo po ng mga lolo. Sila mas madalas magkwentuhan ng mga... Okay. Ba't yung kwento ni Lola Basha? Oo nga, ba't hindi Lola nga naman gano'n? nila. Oo. Sige, puntahan muna natin yung mga questions nila. Ayan na, Meron dami na yata- nila. Tingnan natin questions nga. Kung meron tayong Ayan, sasagutin na questions, unahin natin ang check muna natin. questions. Oo. So, pwede ko kayong mag-post ng inyong mga tanong. Ito yung importanteng tanong. Sabi ni Ma'am Divina Apostol. Hi, Opo. Ma'am Divina, kamusta ka dyan? Opo. Toby Nanotechnology, wala ang mahiwagang kamay. Yun. Mahiwaga lang po, nandyan lang yun sa tabi. Opo. Lumilipad-lipad yung ano. Yeah. Hi, Ma'am Divina, Hi kamusta po. ka? Is there any question pa? Wait, Okay. check natin ha. Sa ano po sa December. Ayan. December 15. Yes. Oh. Yan, malapit na po yan. Ilang tulog na lang. Ilang tulog ba? Ano pa ngayon? pala. 24. Yes. Less than a month. Ayan, ayan. 22 days to go. Okay? Yes, ma'am, Bayan meron. natin. December 15, Christmas year-end gathering of Atobi users with seminars. Oras po nito, alas 8 ng umaga. Saan po gaganapin? Boulevard Covered Court ng Villa Carolina 1, Boulevard Street, Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Yay! Ang setup po dito is potluck. Ang lahat po ng pupunta ay inanyayahan na magdala ng anumang pagkain Yes. na base sa inyong kakayanan at maluwag sa kalooban. Huwag naman po lahat gelatin, ha? Yes, ito po ay ating
Sasama-samahin lahat at saka ilalagay sa plate para pagsaluhan nating lahat. Yes. Yun. Ay, Yun. marami Tayo nang pala tayo pupunta. sa netizen at tinatanong, pwede daw po ba maghalo ng azola sa commercial feeds at sa 1:5? Ay, sasagot si Ma'am. Pwede naman yan. Yeah. Pwede lang yan. Ang paghalo po natin, once sa kung 1:5 ay nababad na natin, ilalagay natin sa commercial feeds, saka po natin ilagay yung azola. Huwag po natin isasama doon sa pagbabad. Okay. Yan po yung tanong ni Sir Joel Dizon Sr. Ayun, oo. At saka next Tuesday ay papaksain po natin, actually malawak, bakit sa kabila ng papataas na halaga ng commercial feeds ay patuloy na tumataas din ang bilang na nagkaka-interes na magbabuyan sa bansa. Iyon. Bakit So, nga ibig ba? sabihin, sa Tuesday po natin. Ayun, yun yung ginawa. Diba? Pag-usapan natin yan. So, oy, meron na... invite mo naman yung mga kung may mga gusto pong mag-order ng Yes. ating products, yung Atobi Paano nga ba? powder, Nano Base Mix o NBM, yung 1:5 Waters Hub Budget Feeds, pati yung ating dog food. Yung saka yung ating ANF, yung Atobi Nano Fertilizer. Ma'am, pakibigay naman po yung mga contact details natin. Yes, ito po yung ating mga contact number. Globe 0917-540-8887, 0917-875-4262, Smart 0939-917-2858, 0939-917-2886, at landline po 842-3003. Yung sa hindi po nakakuha ng mga numbers, i-remind nyo na lang po. Ayan. At pwede rin po kayo mag-send directly ng message ninyo for order sa Atobi Nanotechnology page. Ayun pa. Tapos kung may special formulation, Miss Ana, pwede ka ba nilang tanungin? Yes, pwede po. Or message nyo lang po doon sa Atobi or sa Walter. Mag-request lang po kayo at ibibigay nung ating call center agent sa atin. Request ko rin po kung pwede i-promote ang ating webpage, yung ating Atobi Nanotechnology at Farmers Talk. Like and share po sa mga iba niyong friends para may matutunan po sila sa atin, o kung gusto nila magkaroon ng opportunity, mag-alaga ng hayop at magtanim para mag-guide po sila ng tama at hindi lang po sila mapahamak. Yes, saka if ever po na ma-miss nyo yung live streaming namin, pwede nyo po kaming panoorin sa YouTube. Search nyo lang po ang Atobi Nanotechnology and then lalabas na po yung mga topics. Then i-click nyo lang po. Basta wag nyo pong kakalimutan ng click ng subscribe. Yes. Subscribe. Importante pala yun na. Yes, ma'am. Dati iniiwasan ko yun baka pag pinindot ko to, sisingilin ako. Libre po yun, wala Bill pong bayad yun. Libre pala yun. Tapos pakishare din po kung ano naman po sa kapitbahay nyo na may kapitbahay kayong nagkakaproblema. Sabihin natin yung inyong sariling babuyan ay walang amoy. Pero nangangamoy naman po yung kapitbahay, madadamay din po. Ba't di po natin share yung konti po natin natututunan dito sa Farmers Talk? At para hindi rin naman tayo nakakaperwisyo sa iba pang tao sa lugar natin at hindi rin tayo pasarap sa Speaking of that, nasa internet, ilang araw na yung poultry, balita po ito, update. Isang poultry farm na malaki sa Rosario, Batangas. Yes, oo, nakita ko yan. And kung alam po, kung nakikinig o nanonood sa atin ngayon yung management nun, nandito po ang Team Atobi. Nandito po ang technology natin sa mismong bansa natin, makakatulong po sa inyo lalong ikagaganda ng operation ninyo. Yan. Pwede po kayo magtanong dito sa ating company. Oo, nakita ko yun talagang grabe. Ang reklamo ng mga kapitbahay. Ang iniisip natin doon, saan naroon yung mga langaw. Oo. Tapos makikita mo, yun ba yung maraming ibon? Oo, tinutukan ng ibon no? May shot sa loob na yung kung paano ang ganda nga high-tech yung pagkakasabit ng mga Ang galing, magaling. Kaya lang siguro in fairness dun sa management to na hindi pa sila siguro nakakabalita ng ating tunnel technology. Bent yun Tunnel bent yun, So siguro po kung may makakapagbalita sa inyo, sabihin nyo, Team Atobi will be ready. Continue to share. Always ready to accommodate lahat po ng ganitong problema. Oo. Grabe, nawili ako doon sa mga ibon. Ang daming ibon Sabi nga nila, yung ba yung langaw? Sabi nung mga nagre-react. Hindi po sa nagmamalaki po ang Team Atobi. Gusto lang po namin makatulong po sa inyo at hindi lang po natin maperwisyo yung mga kapitbahay. Grabe. At yung mga kapag kumakain nga daw sila, makita mo ang dami
yung Oh, dahil doon sa Baka mga... naman ang pagkain nila. Oo. Hindi, sir. Alam mo ba yung kawad ng kuryente? Yes. Doon, ang dami, Kumbaga sa ano, parang pollen, magkabila Grabe. Sir, kami Pwede na po lumalapit magkasakit. sa inyo kung mag-assist lang po, pwede naman po kami mag-assist. Magsabi lang po kayo. Yes. Ayan, okay. Sa iyo ba to? Yes, ma'am. Okay po sana. So, ayun po, sa anong mga problema ninyo, sangguniin nyo lang po ang Team Atobi. Nandyan po ang Walter Alvarez Facebook account. Nandyan din po ang yung Atobi Nanotechnology page. Facebook page. Ayun. At iba pa, meron pa tayong ibang group. No? Pwede ho kayo pumunta ron. Okay? Tapos, yung sa iba natin kaibigan sa na mga OFW yung kayang tumawag po, pwede niyo po ako add personal sa David Miranda Jr. po. Yan. I-assist ko na lang din po kayo. Pero yung orders sa office pa rin po tayo. Okay? Ang ganda na relo natin ngayon, Super laki, Hindi ko nakita, sobrang laki, Hindi ko alam, Hindi ko alam na may relo doon. Ni Sir Daryl, hindi ko Ang tawag makikita, niya, ma'am, nanotechnology. Ayan. Pwede ko pala maging watch yan. Ay, maganda yan. Diba? Okay, ano mo, pwede ikwintas yan. Punta ho kayo sa seminar natin sa December 15 kasi yun po ang magiging bungad ng ating program. Yes. So you have to be there before 8 in the morning. No po? Lahat ng concern siya, baboy, manok, itik, isda, mga pananim, lahat po yan, matatouch yan. Sana May Q&A po tayo. natin si Sir Art Veneracion, yung ating nangangasiwa dyan sa may Bulacan sa rabbit farming. Pwede rin po siyang dumating para kung meron pong maging interested o kaya ma-share din niya yung kaalaman niya regarding sa rabbit farming. Yes, correct. Pwede. Huwag lang pong kalimutan magpalista yung mga Yun, gusto pong yun. dumalo. Yun ang importante. Oo, importante yung magparista po kayo Palista gawa kayo. nung bilang ng ating upuan. Nagkakaubusan na po Oo. Kakamusta na ba? Pakiawag Bring your Oo. own share, pwede rin. Pwede naman. Pwede. Oo. Yan. Siya nga pala, may singit lang natin, tignan natin kung may mga questions siya, bibigyan daan natin. May singit lang natin, meron nga palang update ngayon sa larangan ng kalusugan ng tao. Of course, innovations, technologies, nakita lang natin. Share lang natin sa ibang hindi nakakapag-research. Yung cancer cells pala, ay ginagawa na ng paraan ng mga scientists na yun mismo ang papatay sa kapwa niya cancer cells. Okay. Oo. O kumbaga, para bang ilalabas mo na siya, tapos ipapasok siya ulit para hanapin niya lahat ng mga kalawan. Galing, So, yun ang mga development ngayon. Okay? So, Okay, sige. Ayan. Sige, yun. Ayan. Research din po tayo pag may time. Ayan. Okay. Alright. Tawag muna tayo sa mga ating pabate. Let's see. Yung mga Good dagdag. morning po sa mga late po nag-view. Please watch us on our replay sa YouTube channel o kaya dito sa Facebook page. Yes. Okay? Ayan. Sige. Miss Bing? Yes po, good morning po kay Elmer Sagon. Good morning, Team Atobi. Atobi from Tarlac po. Yun. Kanina meron tayong nailista rin, di ba? Speaking of Tarlac po, ang Tarlac, ang pick-up point po natin yung magpapaship sa may motorway Victory Terminal po. Yan. Okay. Yung sa mga una pong nag-view kanina, si good morning po kay Sir Arnel Sarmiento. Morning. Ayan, Morning. Sir Edgar Esteban. Ayan, good morning po. Yan si Ma'am Elena Cabanayan, good morning din Ay, si po. Ma'am Elena, how are you? So, ayan. Well. Good morning. Ma'am Divina Kahindi Apostol, good morning. Ganda ng topic. Thank you. Ayan. Si Ma'am Divina Kahindi Apostol po ulit. Kulang pa po kayo ng isa. Kamay lang po sila. Nandiyan lang po sila. Dala po yan. Yes, good morning din po kay Sir Edin Milegreto. Morning. Yes, and then Divina Kahindi Apostol, ganda ng background music. Yes! Ano ba yung background? Yung ani ba itong Ano ba bakal? ito ba? Kaya pala maganda At andyan si Ma'am Eden Maligrito. Good morning po. Morning po. Si Yan. Miguel Lin, good morning, Team Atobi. Yes. Yan po si Miss T. Miss Lee, good morning. Jay, heart. Andyan din si Malata Peter. Sir RJ. Sir RJ Malasa, good morning Atobi team. Sa aking palagay ay depende sa kapasidad ng mag-uumpisa ng negosyo. Kung kaya po namang pagsabayin ng piglet production and farrow to finish, dalawa. ay mas mainam. Kasi kung overproduce ka po sa piglets at wala ka ng buyer, wala pong choice kung di palakihin na lang yung natirang biik. Tama. At yung nabentahan ng unang mga biik, yun yung gamiting panuporta sa feeds. Thanks. Okay, thank you. well said. Okay, tama po. Salamat po. May point siya doon. Kung hindi mabenta yung bake, hindi po benta siya nag-delitsyon Oo, yan. yes, Iba oo. po ang presyo ng lilitsunin, lalo na yung lechon de leche. Or kunin mo na talaga yung isa pa nga at dalawa pa na linya ng negosyo. Yes. Yan. Okay.
Ayan, si Ma'am Elena Cabanayan po ulit. Good morning po, Ato V Team. Si Sir Mark James Ponegal, present po. Marami na po kaming members dito sa Riyadh. Mabuhay. Love, love, Team Ato V. Mabuhay! Mga ating kaibigan na OFW sa Riyadh. Ayan, Sir Roland Andrade Gonzalez, good morning po. Good morning. Romeo Silvio Escalante, good morning. Morning. Ma'am Ruby Parazo. Ayan, Sir Rene Boy Camanero Ortizuela, pwede po makahingi ng hard copy niyan, madam. May inahin kasi ako, 2. Yes, i-post na lang po natin. Yan. O si Ma'am Judith, nandito rin. Ayan, Sir. Ayan, May Coach. babatiin ka ba? Okay. Wala akong babatiin pala. Meron. So, nasa Qatar. Hello, babe. Yes, say wave! Ayan, Sir Kaya po Tochi. si Junar Odena, si Bernard Masanlay, good morning. Team Sir- Atobi and God bless. Ayan, Sir Arnel Mananes, Tochi Habor Trocas. Yes. Sir Bernard Mansalay, ano yun? Saulo. Saulo. Boss Kirod, good morning. Sir Bongsi, good morning O, Ayan. salamat daw sa information, sabi ni Bernard. Si Okay, Sir salamat. Berto Benjamin Layog, nandiyan po Ayan, ulit. si Danilo Wensadlao, Almasid, good morning. At Ernie Gusi. Teka, mayaman to, Gusi. Layog, Berto Benjamin, good morning po. Berto, good morning Hindi pa tayo nakikita ulit. Venya Aparis, what is your office address sa Davao? If there is, because I'm interested to attend the seminar. Yes. Okay, pakisagot po. Sa mga lalayo po, tatry po natin i-live stream po yung ating seminar on December 15 para syempre yung mga iba naman medyo hindi kayang pumunta dito sa ating gathering, ma-accommodate pa rin po natin. We'll try po, I will try. Okay? Okay. Si Ma'am Bella Suzanne Delig Palaka, good morning. Mars Juday. Good Mars Juday, may fan. May Yes. Wow, naman. Nandiyan po si Galina Jeron Mendoza, Jefferson Pelino, Labs Dagle. Oy, yung misis ko nga pala, sa bahay mo na lang ako asarin. Ay, congrats, Miss Chang. Congrats po sa amin. Tembong Rodriguez, good morning Team Atobi, mabuhay kayo mga ka-idol. Yes, idol din. Good morning. Yes, si Adi Ron. Ayos to. Ano nakalagay? Ayos to. Kumpare ko nga po pala, nasa ano po siya ngayon, nasa dagat siya, seaman po kasi siya. dagat. Pagbalik po niya, nagpaplano po siyang mag-alaga ng baboy. So, landman siya, landman. Oo, landman. Dala mo Oo nga, kami seaman ng lang. malaking tuna. Tuna lang. Sir Ingat ka dyan, Marvin pare. Nabaha, good morning, sir. Morning, Sir Okay. Marvin. Joel Dizon, good morning. Morning po. Yes. Ma'am Irish Spencer Spiritu, good morning Team Atovi. At least may kita kahit 100 peso ko. God bless po sa inyo lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, tama. At good morning din kay Ma'am Yen Pakulor. Yes, Yes, kay Ma'am Joan De Vera, good morning Team Atobi, watching from Africa. Alcala. Alcala, Pangasinan. Sorry. Yes. Andyan din si Joel Dizon Sr. Ayan. Nasagutan natin si Sir. Ayan, Okay. Sir Rolando Pareño, good morning po. Jamjo Guanzon. Yan, Sir Benice de Menes. Yes. Ayan, Good morning kay Hermenia Pacheco. Julius Ramos. Pilios Okay. Ramos. Singapore po siya. Okay. Good morning po. Yan, Romulo Clarin, good morning. Hi, Sir Romulo. Okay, Ma'am Livina Kahindi Apostol. Sayang, gusto kong pumunta sa December 15, kaso 19 ang uwi ko. Ay, sayang. Pwede po kayong pumunta dito sa 19, basta magdala kayong chocolate. Pwede ho, pumunta na lang kayo dito mismo sa office. Okay, pwede po. Asahan namin kayo. Yes, good morning. Ring good chat morning. From Team Atobi Riyadh. From Riyadh. Yan, totoo na po yan. Ayan, Sir Roland Andrade Gonzalez, good morning Team Atovi. Nice topic. More power. Yes. More power. Hindi underarm power. Yes. Thank you po. Ayan, Sir Pabalan Alberto, good morning. Saan ang malaki kita sa pag-aalaga ng baboy? Sir, reviewin po natin, alamin po natin kung ano po talaga yung mas babagay sa inyong negosyo para Pareho kasi eh. Pareho eh. Pareho. Pareho lang eh. piliin po lang natin. Alin ang type nyo? Kung marami lang po nag-aalaga ng baboy sa lugar nyo, big na kayo para kayo yung nasusupply sa kanila. Or kung wala naman po, kayo na pumunta ng sarili. Pwede. Okay? Ayan, Sir Joel
Dizon Sr., mabuhay po ang Atobi team. Sana mag-develop pa kayo ng mga technology na mas makakatulong sa mga farmers. Salamat po. Salamat po. Godswill. Yes, si Jocelyn Magalianes. Nice topic. More power. Salamat po. Salamat po. And then, Ayan si Kay. Beberma. Good morning, Pwede ba Atobi natin team. palakihin? Matatapos na eh. Oo nga. Ayan, good morning, Next time, Atobi palakihin team natin. from Mountain Province. Count me in on December 15. Wow. Yes. Thank you. See you, Ma'am Kay. Yes. Okay. Hey, Beberma. Ayan. Wala na ba mga pahabol sa Sayaw daw muna tayo. Okay. Konting ano. Pilitin, ma'am. Okay. Alright. Salamat po doon sa mga messages na binigay niyo sa amin. At doon sa mga nais umorder na kontakin niyo lang po yung ating mga cellphone numbers. Yes. Oo, para magpakwenta. Ano nga ba yung mga numbers na yun? Again, Miss Bing? Yes, sa Globe, 0917-540-8887, 0917-540-8887. Kala ko sa ulo na eh. Wow. 875-42. Inulit lang. Hindi naman. Oo, Mas maganda kasi kapag logo. Ay, saka hindi. Saka pag maganda talaga pag inuulit. Problema din. Ulit, 0917-875-4262. Sa Ayan. Smart, 0939-917-2886, 0939-917-2858. Yes. Yes. po. Yo. At sa landline po, 842-3003. Mga kanetizen, abangan nyo rin po yung ipopost namin kung kailan po ang mga next deliveries namin sa Yes. South and North area, yung mga magpapasabay po sa bus, yung mga magpapapambato cargo services, yung AP cargo, yung mga, abangin na lang po para sabay-sabay. Yes. Alam nyo na po yung schedule namin. Oo. Okay? So, Enrique Jerry, sir, thank you for the, good morning, Mabel, Sir Enrique. Oh, yes. Oo. Good morning. Oo, okay. So, ayan, at dun sa ating mga viewers lagi dito po, pwede rin kayo mag-request ng topic. Yes, oo. Pwede po yun. At saka si Miss J, yan, pwede rin kayo mag-contribute ng mga trivias Yes. and sabi ng lolo ko. Yes. O, nasa na yung gulaman? Dilutin pa lang. Kinain na. Yun pala yun. So, marami tayong natututunan. At next year, yes, meron po tayong special presentation dito sa ating Farmers Talk, pero surprise po. Surprise po yun. Kakanta si Miss, si Miss J. Next year po yun. Mas lalo kayong masyan. Palagay ko, hindi na kayo magbubukas ng TV. Oo. Dito na lang kayo magtututok. So, yun, excited na rin kami. Saka natutunan din kung ano yung talagang mas swak sa pagninegosyo nyo, fattening or inahin. Ikaw, nagbenta ng biik. Miss Rachel, anong type mo? Yung sinabi ni Miss Anna. Sa basic sa discussion, so pareho namang may kita. Oo. So kung ako naman ay may enough na source at pwede kong pagsabayin yung dalawa, why not? Talaga? Dalawa? Ang laki ng farm mo. Laki ng farm ako. Mag-google tayo, mga anak na. Ako, sa tingin ko, magpa-fattening lang ako muna. Kukuha muna ako ng pondo pag may enough Ilang na ako. baboy? Imagine Siguro mga natin. isa. Hindi, mga 10. Mga 10. Tapos, Bibili i-grow ka. ko lahat yon. Bibili ka Tapos nun. sa second, makikita, pipili ako ng magandang pwedeng inahin dun sa bibilihin ko. Yun. Tapos mag-iiwan ako ng mga isa lang muna. Tapos habang nagpapalaki ako ng inahin, nagpa-fattening pa rin ako, bibili pa rin ako ng Ang dami kong pera. Dami. Yes. Si Sir Daryl naman. Dahil sa discussion na to, ano yung napili mo? Based po sa discussion na to, sabi na nga po ni Miss Rachel, kung may enough din Bakit ng si Miss pera. Rachel? O pwede naman Kasi- sa akin. Ano sa akin? Hindi, ganun po talaga. Hindi, Alam ko, may kinikilangin ko. Hindi, Okay. Mga po, kung may enough kang source, marami kang pera, edi parehas Ayan, na lang po. nawala na tuloy. Ano yun? Alam mo, wala ako naintindihan. Hindi, maganda talaga yung inuulit. Sige, Maganda simula talaga from the yun start. ulit. Sabi ko, ayun po, tapos na po ako. Okay. Thank you. Ayan, bahala na po kayong Bahala musga. na po kayo. Si Miss Cherry. Sa amin, sinisimula na rin naman namin fattening. Oo. Yun Okay. ay sa amin. Patining lang. 10 baboy. Talaga? Bakit hindi siya? Ba't 10? 10 para equally yung pagka-count. Hindi, ano daw eh. Madaling kwenta. Mas, ewan ko, sa pag
Sige, yun na yun. Si Miss J. Miss J, base sa natutunan mo, ano yung parang gusto mong targetin ngayon na gawin? Gelatin. Siguro, isa yun. Kasi unang-una, yun ang trivia na binigay ko sa kanila. Gelatin, ha? Sige, bibili kami sa inyo. Oo. Wow, ang dami. Mas malaki. Oo, mas malaki. Okay. Malalaki lupain doon. Taga Surigao siya. 20. Merry Christmas! Christmas! Mas O yun, so, kayo, ano po ang naisip nyo ngayon mula sa pakikinig dito at sa natutunan, ano yung gusto nyong simulan? At sa mga nagsisimula po, nakakuha na kayo ng tips sa amin kung paano mas lalaki ang inyong kita. Yes. Gawin nyo na lang po. Yun na lang ang pula. Please also visit, gagawin po namin ng paraan kung paano mo mas madali masasearch yung mga previous videos po namin. Type nyo na po yung Atobi, tapos baboy, manok, itik, so on so forth po. Para pag sa YouTube po kayo nanood, mas madali nyo po ma-search. Yun, oo. Oy, dumating na tayo sa point na kailangan na nating pansamantala magpaalam, pero pahabol na to yung ating mga Yes, meron pa. Lumabol pa po. Ayan. Sir Enrique Henry. Yes, Sir Nestor Nestor Castro. Sir Roland Andrade Gonzalez, bala ko pag nakuha ko pera ko, uwi ako sa Aklan. Mag-angkat ako, isda sa laot, benta sa, takas doon sa Kamansi. Benta sa takas doon sa Kamansi. Patulong ako sa kapatid ko, subukan ko muna doon. Yes, okay, good. Please, okay. Ayan. SKL Genetic, anong klase ng biik dapat gamitin sa patining? Ano daw? Yes. Itanong niyo po. Joke lang po yan. Yung pag-mixture ng large white, tsaka Yung F1. Landrace, yung mga F1. F1, maganda. Tapos, ina-advise nila yung similya ng pitrin duro. Ayan. So, ganun po yung mga putian. Landrace, Large white, tapos combination ng durok. Maganda ang durok matibay. Yes. Tsaka Saka mamasel. Yes. And then, Huwag nyo naman ako describe, ma. Kayong dalawa ni mamasel. Mamasel kayo dalawa. alright, Okay. meron pa? O yan po, mga kaibigan, yan na po ang ating kabuuan ng talakayan. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok. Hindi nyo kami binitiwan. And Salamat po. Thank you. Sana marami kami naituro sa inyo at magamit nyo naman yung mga business after tools sa pag-aalaga ng livestock at pag-aalaga ng mga tao. Okay, tatandaan nyo, Team Atobi will continue to educate, Share. And inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology.
Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.